Ito nga pala, bagitin ko lang, Nelson, ano, kumpirmado na pala by December 31, ito po yung balita na ito palang si Rosana Fajardo, Certified Public Accountant, ay magbibitiw na rin po bilang isa sa mga commissioner ng ICI. Opo, magiging epektibo daw po ang kanyang pagbibitiw sa December 31, taong kasalukuyan. Ayon po kay Fajardo, na kumpleto na niya kasi ang kanyang trabaho na sinimulan nang siya po italaga sa ICI. At binabanggit pa po niya na nakatuon ang kanyang trabaho sa ICI sa pagpapalakas ng financial oversight at pagsusulong po ng mga investigasyon sa mga proyekto ng infrastruktura. At nagresulta daw po ang kanyang mga kontribusyon sa mga rekomendasyon para palakasin ang proseso ng government procurement at budgeting kaugnay daw po ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ayun. At mukhang wala pa pong balita kung siya ay sino ang papalit. At si Singson wala pa rin palang kapalit, no? Hanggang ngayon? Wala sila, wala pa. Hindi kaya buwagin na ito next year, Sen? Kasi wala nang miyembro eh. Kasi matitira na lamang dito si Andy Reyes at saka yung dating PNP chief. Brian Osaka. Si Brian Osaka naman executive director eh. At saka yung pamalit kay Benji Magalong, di ba? Si yan. Nakalimutan ko na pangalan. Bisnar ata yun. Hindi. Ano yung... Asurin. Yan. General Asurin. Pero si Babe Singson, wala pa pong kapalit. Mukhang hindi kaya parang hinahayaan ito na maubos na ng tao nila? Hindi ko alam din. Ako, ang alam ko dyan, nag-submit ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Ano bang gagawin ng ICI pagka gano'n? Pag nag-submit ka, babasahin mo lang? Oho. Okay. O, ba't di ka makasagot? Dapat kung ano yung laman ng affidavit, doon mo susundan, di ba? Susundan. Kung ano yung laman. Tinatanong nila eh. Halimbawa, nakalagay doon, wala po akong alam dyan. Hindi, tsaka ano din eh, di ba? Akala natin maglalive na sila ng hearing. Hindi nga po pwede. Puro executive session din po eh. Kaya parang ang dating ng tao, parang naloko nyo nagoyo tayo. Pinaasa nyo lang kami, panonoorin na namin yung hearing. Mga tanong niyo, papakinggan namin. Puro pala ang request, executive session at pinagbibigyan naman. Di ba? Ang alam ko kasi dyan, maghahanap ka ng katotohanan. Hahanapin mo yung katwiran. Kaya mo inimbita yung tao o magpahayag ka ng ano. Hindi ka naman nahanapan ng salaysay kung hindi ka kasangkot sa inakala nila, di ba? Opo. Nag-submit siya ng affidavit. Ganun lang ba yun? Hindi ba siya tatanungin? Halimbawa. Wala bang formal hearing halimbawa at pagkatapos magtatawag naman sila ng ibang mga personas na magtatanong din sa kanya kung tama yung mga allegation niya sa affidavit. Dito nakakapagtaka dyan eh. Nag-submit siya ng affidavit. Hindi ko alam kung binasa nila yung affidavit o hindi. Ginamit ba nila? Wala din daw po at silang kapangyarihang yung subpoena power para pilitin yung isang tao inimbitahan. Kasi ako nakakita ko ng kopya, binasa ko eh. Sinasabi roon, ang depensa ni Speaker Martin. Opo. Wala akong kinalamanan, sabi niya, sa gawain ng mga chairman ng 80 committees ng House of Representatives. Wala akong kinalaman dyan. Ang katunayan na ako po ay walang kinalaman dyan ay ito pong mga tuntunin na nakasulat sa aming House Rules. Inisa-isa niya ron. So, Exhibit A, halimbawa. Meron lang po ako kanya na general supervision. Sa 80 na yon. Sa 80. Pero yung bawat isa sa kanila, wala po akong kontrol. Lalong-lalo na ang Appropriations Committee. Naniwala ka na lang ng gano'n, Jen? Ikaw, Nelson, halimbawa, ikaw si Andy Reyes. Opo. Ikaw naman si sino ka, Jen? Babe Singson. Oo. Opo. Ganun lang ba yun?
Sabi niya, siguro, ganun ho ba? Ay, naku, pasensya na kayo, imbitahan pa namin kayo. Nabala. Nabala pa namin. Magkape muna kayo dyan. Pasensya pa gumawa. Nabala pa namin kayo. Ito pala ang papel. Ibig mo sabihin, hindi mo tatanungin. Parang on Teka its muna. face, ano? Ibig mo sabihin, Speaker Martin, Oo. nakaupo ka lang dyan? Nanonood ka lang sa ginagawa nila? Oho. Supervisory nga lang. Totoo po ba siya. yun? Oho. Eh, sino ba naglagay? Nung ilagay ba yung mga chairman ng committee? Sino nag-approve? Hindi ka, wala kang kinalaman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro, ikaw din nag-approve, ilang member, ikaw vice chair, Opo. ikaw mag-approve. Oho. Oh. Nung ginawa yung Quadcom, ibig mo sabihin wala ka doon. Nung iti-take up nila yung mga subject matter, so wala kang kinalamanan doon. Oho. Nung tinanggal si Congressman Marcoleta sa kanyang mga committees, At saka chairman, opo. wala kang kinalaman doon. Tinanggal siya Oh. Member siya ng ganitong committee. Opo. Member siya sa energy. Oho. Member siya sa housing. Member sa public accounts. Member sa ganito. Hindi mo sabihin nang nagsanggal sa kanya yung majority leader. Hindi mo tatanungin sa kanya Baka yun. yung senior deputy majority leader. Oh. Nung tinanggal niyo siya sa commission on appointments, Oho. ang tumanggal sa kanya, si Dalipe. O sino maniniwala sa'yo? Ikaw ang speaker. Oho. Dapat sana ganun O nung hindi nyo na ibigay yung kanyang mga allowance, Opo. sino ang nagpasya nun? Oo nga. No? Oh. Nung pinipilit mo siya na tumulong doon sa pagtanggal sa prangkisa ng SMNI na ayaw niyang pumayag. Bakit mo siya pinipilit na sumama doon kung wala kang kinalaman doon? Nung hindi siya sumama, kaya ka nagalit, di ba? Ayun. Tapos sasabihin mo, wala po akong kontrol sa mga gawain ng aking mga committees. Maniniwala? Okay, bahala kayo kung maniniwala kayo. Na wala man lang nagtanong. Sa kabilang banda. Dapat sana, yung Blue Ribbon Committee, tinawag siya. Inimbita siya pero hindi siya pumunta. Opo. Wala namang ginawa yung Blue Ribbon Committee. Aha. O, di ba? Wala. Kasi nagtatanong kayo kanina, saan ba papunta yan? O, siguro sa kanal. Pero sabi ni Chairman Reyes, teka muna, Oo. huwag masyadong judgmental, ha? Chairman Andy Reyes. Oo, nakapokus kami sa pagsasapinal ng ilang pambagay. Gaya ng mga rekomendasyon na isasubmit namin sa Office of the Ombudsman. Ang totoo niyan, eto, makakaasa po ang publiko na tuloy-tuloy ang aming investigasyon. Ang katunayan, alam nyo ba, halos 100 ang inirekomenda namin na masampahan na ng kaso sa ombudsman. Ang dami na pala. Puro sapsap. Ilang senador yan, congressman at DPWH official. Maging ang kasalukuyang opisyal ng COA. Eto pa, may 3 ng kasong nasampa sa korte. Na-aresto 16 individuals. Kasama na yung Sara Diskaya. Ito yung sa Mindoro, no? Yes. Oo. Nauhan. At yung saka yung Anti-Money sa Laundering Davao. Council, Oo. sabi namin, bawiin ng pera ng taong bayan. 20.3 billion pesos ang na-freeze sa mga ari-arian. Ayan ang kanyang sabi. Sen. O, ilan bang kontraktor ang na-identify? 15. O, ba't isa lang? Tsaka wala pa namang nakasuhan na Aha. mambabatas. Nagre-recommenda lang. Opo. O, di ba? Wala pang napailan. O, di ba? Ikaw si Andres Reyes, di ba? Opo. O, di ba sinabi mo, nagre-recommenda kami ng charge kay Speaker Romualdez. Pero hindi nangangahulugan na siya may kasalanan, di Yun ba? nga. Oo. May ganun Oo. O, saan ba papunta talaga? Mukhang wala na akong pupunta itong bagay na ito. Mukhang yun din na. Kaya nga nasisiphayo ang taong bayan, maging Kaya sa social media. Doon din ako nagtataka. Nasiphayo na ng gusto . Paano ka magre-recommenda na
sa ombudsman, di ba? Oo. Yung ombudsman, ang trabaho niya, mag-file ng kaso eh. Yes. Pero ginaya mo doon, ito po, nirerekomendahan namin na ito hindi to guilty. Pero ayan ang papel, oh. Kayo nang bahala. Ay, Parang ganun eh. anyway, saglit lamang ha. Magbe-break muna tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.